Bumaba sa pang-45 ang Pilipinas sa 89 na bansang kasama sa Best Countries List ng American media company na US News and World Report. Mas mababa yan sa 43rd spot ng Pilipinas noong nakaraang taon. Nanguna sa rankings ang Switzerland na sinundan ng Japan at United States. Hindi bababa sa 17,000 individual ang lumahok sa survey noong Marso hanggang Mayo. Binigyan nila ng grado ang bawat bansa base sa 73 country attribute na may uugnay sa isang matagumpay at modernong bansa. Dinevelop ang pag-aaral sa tulong ng Wharton School of the University of Pennsylvania. Nauwi sa pagsalpok sa truck ang pag-counterflow umano ng isang SUV sa Navotas. Nakatutok si Bea Pinlac. 3 ang sugatan matapos sumalpok ang isang SUV sa 10-wheeler na ito sa C4 Road sa Navotas kaninang madaling araw. Galos sa ulo ang tinamo ng truck driver na bumabiyahe raw galing sa pier ng maaksidente. Kala ko nga, katapusan ko na eh. Kasi sa buong buhay ko, ngayon lang nangyari sa akin yan eh. Bumawi sana ako sa kanan, kaiwasan ko sila. Pero di na talaga kaya kasi sa lakas silang, sa bilis silang takbo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nag-counterflow ang SUV na may sakay na 2 lalaki bago sumalpok sa truck. Ang nagmamaneho ng SUV, anak daw ng pulis. Instead na dumaan po dyan sa kabila, nag-counterflow po, nasalubong niya po yung truck. Ayon sa mga kamag-anak, anak daw ng pulis yung nagmamaneho. Di pa natin matyak po kasi tinakbo na po sa ospital. Naunang isinugod sa ospital ang nagmaneho ng SUV. At makalipas ang kalahating oras, dinala na rin ang isa pang sakay nito. Dumating kalaunan ang ilang kamag-anak ng mga sakay ng SUV para alamin ang nangyari at kunin ang mga gamit na naiwan sa sasakyan. Kabilang na riyan ang isang baril na kinumpiska muna ng pulisya habang gumugulong ang investigasyon. Hawak naman ng pulisya ang truck driver para makuhanan ng salaysay. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga sakay ng SUV. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mahigit 400,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat mula sa 2 umanong tulak sa Rizal. At nakatutok si EJ Gomez. Arestado sa buy-bust operation ang 2 sospek na nagbebenta umano ng illegal na droga sa Binangonan, Rizal. Ang mga sospek na edad 47 anyos at 36 anyos itinuturing na high-value individuals ng Rizal Provincial Police Office. Ang confiscated po natin ay may kabuuan po na 65.83 grams and ito po ay amounting to, with SDP po, standard drug price of 447,644 pesos po. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang isang nakatakas na sospek na si alias Tanig. Base sa investigasyon, aabot sa 3 taon ng sangkot ang 2 inarestong sospek sa illegal drug trade. Nasa Binangonan daw ang kanilang mga karaniwang parokyano ayon sa pulisya. Ma'am, karaniwan ang pinanggagalingan po ng ating pinanggagalingan po ng mga nako-confiscate po natin, karaniwan naman po ay tatagig po. Galing po. Walang pahayag ang mga sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakakulong sila sa Binangonan Municipal Police Station Custodial Facility. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City. Sabi ni Robredo sa isang pahayag, nagpunta sa Naga ang bise para sa Peña Francia Festival. Sinamantala raw ni Duterte ang pagkakataon at binisita si Robredo sa kanyang bahay kung saan sila nag-usap. Sabi ni Robredo, personal at hindi politikal ang kanilang pinag-usapan. One day advance pero feel na daw ni Miguel Tan Felix ang kanyang birthday dahil sa surprise ng mga kapwa Riles boys. At may plans din kaya sila ng special someone niyang si Isabel Ortega? Makichika kay Lars Santiago. Kaswal na lumakad papasok sa set ng mga batang Riles si Miguel Tan Felix dahil ang alam niya ay kukunan na ang kanyang eksena. Laking gulat niya nang biglang tumugtog ang happy birthday.
Pasok, sakay ng trolley ang mga Riles boys na sina Kokoy De Santos, Bruce Rowland, Rahil Biria at Antonio Vinzon na may dalang birthday cake. Nagulat po ako pero pinanakatawa talaga doon, nakasakay sila dito. Tapos umaandar sila. Nakakatawa. Wish nila kay Miguel, Good health and sana lahat ng pangarap mo matupad. Sana ganun ka pa rin, lagi kang mabait and down to earth and stay blessed. Siyempre, more success, bro. Kaya mo makamit lahat ng gusto mo sa buhay. Stay healthy, stay hydrated pare, tsaka ayun nga, more blessing pa. Sa lahat ng wish, nag-enjoy ako sa health kasi tama-tama may sakit ako ngayon. Oo, sakitin kami. kasama rin daw sa birthday wish ni Miguel ang success ng kanilang show. Sinigaw ko po yun sabi ko success ng show. Tapos sabay hipan. Bukas, Sabado, ang talagang kaarawan ni Miguel. Kalmado lang, with family lang. Kahit lunch lang po, okay na ako doon dahil busy rin po sa show. May plano ba sila ng special someone niyang si Isabel Ortega? Baka bukas po kami. Anong plano niyo for tomorrow? Di ko po alam kay Isabel, baka may surprise po sa akin. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Magkahiwalay na inaresto sa Antipolo ang dalawang sangkot umano sa panggagahasa. Ang isa sa mga suspect, pinsan pa umano ng biniktima. Nakatutok si EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, pinosasan ang 41 anyos na lalaking ito dahil sa panggagahasa umano sa dalawang menor de edad na kapitbahay niya sa Andalucia Street, Sitio Dorado, Barangay San Jose, Antipolo City. Base sa investigasyon ng pulisya, 2018 nang mangyari ang panggagahasa sa nooy mga 10 taong gulang na mga biktima. Accordingly, dun sa kanilang lugar, ay kilala na nanghihipo. Napag-alaman daw ng mga magulang ng mga biktima ang tungkol sa umunoy pangahalay nang ikwento ito ng kanilang kaklase. Siya ay dumulog dito sa WCPD natin at na-produce na natin yung mga documentary requirements, especially mga laboratory na nagpapatunay nga na ang mga biktima ay nagahasa. September 17 nang inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusado. Ayon sa pulisya, mismong asawa ng sospek ang nakipagtulungan sa otoridad para maaresto ang lalaki. Itinanggi ng akusado ang paratang. Kaya po ako kusang sumuko para ipagtanggol din po yung aking sa sarili na wala akong kinalaman sa ibinibintang nila sa akin na kaso. Sa isa pang operasyon ng Antipolo Police, dinakip ang 21 anyos na lalaking ito dahil din umano sa pangahalay sa pinsan niya. Sinilbihan siya ng arrest warrant sa Peña Francia, Barangay Kupang sa Antipolo, pasado alas 6 kagabi. Noong May 27 ngayong taon daw nangyari ang krimen ayon sa pulisya. There was an instance na nagkaroon ng party tapos nalasing sila parehas, pero yung pinsan niya na babae, habang ito'y natutulog, accordingly, binuhat niya sa CR at doon niya pinagsamantalahan. Nakita raw ng ama ng biktima ang paglabas ng dalawa mula sa CR at agad siyang dumulog sa pulisya. Noong August 20, 2024 nang ilabas ang arrest warrant laban sa akusado. Itinanggi niya ang paratang. Nakainom lang po pero hindi po ako lasing nun. Nulungan ko po siya pumunta ng CR po dahil po magsusuko daw po siya. Siya po yung nalasing nun, tas may nangaano po sa kanyang lalaki nun. Tapos tinulungan ko lang po siya makauwi. Wala pong totoo nangyari na ginasa ko po siya. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station, nakakulong ang mga akusado na nahaharap sa reklamong rape at statutory rape. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Dinipensahan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid na si Vice President Sara Duterte sa mga naglalabas ang alegasyon sa mga isinasagawang pagdinig sa Kongreso. Ayon sa alkalde, pilit daw na iniuugnay ng kanyang mga kalaban sa politika ang kanyang ama sa iba't ibang issue para sirain ang imahe nito. Partikular niyang binatikos ang investigasyon sa kampanya kontra droga ng kanyang ama. Dinipensahan din niya ang kapatid kaugnay sa issue ng confidential funds at pondo ng opisina nito. Hamon niya sa mga kongresista, ipakita ng mga ito kung paano pinagagalaw ang pera sa Kongreso.
Nakapagpadala na ng barkong kapalit ng BRP Teresa Magbanwa ang Philippine Coast Guard ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Pero dahil sa masamang panahon, kailangan muna itong umangkla sa ligtas na lugar. At oras na bumuti ang lagay ng panahon, ay itutuloy nito ang paglalayag papuntang Escoda Shoal. Ayon pa kay Año, may plano na ang Coast Guard kung paano po protektahan ang mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Naglalakad ka lang pero picturesque view ang mapagmamasdan dahil yan sa magarbong arkitektura na ipinagmamalaki ng Hungary. Sagot na namin ang virtual tour. Tara't panoorin ang Best of Budapest sa pagtutok ni Darlene Kai. Kasaysayang makikita sa ingrande nitong arkitektura at naggagandahang tourist attractions. Ito ang Budapest o Budapest para sa locals, ang kabisera ng Hungary. Mula Maynila, hindi bababa sa 15 oras ang biyahe sa eroplano papunta sa Luzon na nagsisilbing isa sa mga gateway ng Central Europe. Sulit naman dahil bukod sa malamig na simoy ng hangin, ibang mukha ng Europa ang matatanaw dito. Ang iconic Hungarian Parliament Building. Sa labas pa lang, angat na sa karaniwang mas moderno at masimpleng government buildings ng ibang bansa. At pagpasok, makikitang regal, puno ng ginto, at magarbo ang mga disenyo sa loob. At ang backdrop sa labas, talaga namang pang-postcard. Nariyan ang Fisherman's Bastion kung saan makikita ang overlooking view ng Budapest. Magaganda rin ang mga simbahan dito tulad nitong Matthias Church. Iconic din ang mga tulay dito tulad ng Chain Bridge at Liberty Bridge. At sa gabi, lalong tumitingkad ang ganda ng Budapest. Ang mga gusali nagkakaroon ng mistulang golden glow. Ibang klaseng ganda yung makikita dito sa Budapest kapag gabi na. Nandito ako sa isang river cruise sa Danube River at talaga namang kitang-kita yung ganda ng Parliament Building dito sa aking likuran. Kaya hindi nakapagtatakang dinarayo ng mga turista ang Budapest. It's such a beautiful city. Since this is my very first time, so I would say that I would suggest to my friends who, whoever want to get a sightseeing of this beautiful city. Being here, it's actually like living my dream, and I really love it here in Budapest, and also coming from Malaysia. Malaysia itself is a melting pot of different races, different culture, and it's the same here. Kung pagod, maaaring kumain muna ng Hungarian delicacies, gaya nitong chimney cake na isang manipis na tinapay na korteng cylinder at ni-roast. Pwedeng mamili ng flavor gaya ng cinnamon, vanilla at walnut. It's nice. It's crispy. Para siyang pretzel. Yeah. With Nutella and cinnamon. And also I like the taste full of cinnamon stuff. Yeah, it's strong. It's good. It's a good snack. Yeah. Busog na ang tiyan, busog pa ang mata. Dito kung saan pinagsama-sama ang ganda ng kultura, arkitektura at kasaysayan. Mula rito sa Budapest, Hungary, Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mananatili sa Pilipinas ang mid-range missile system ng Amerika sa kabila ng paghikayat ng China na i-pull out ito. Ayon sa sources ng International Wire Service na Reuters, walang plano sa ngayon ang Amerika na i-withdraw ang missile system na kayang magpadala ng missile sa mainland China. Katunayan, sinusubukan ng Amerika kung pwede ba itong magamit kung magkaroon ng regional conflict. Ayon naman sa tagapagsalita ng Philippine Army na nakausap ng Reuters, nagpapatuloy ang training sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa paggamit ng missile system. Nasa United States Army Pacific anya kung hanggang kailan mananatili ang missile system sa bansa. Binuksan na ng Commission on Elections ang bidding para sa deployment ng mga gamit para sa midterm at Bangsamoro elections sa 2025. All in ang ipapabid na proyekto. Kasama kasi rito ang pag-deploy ng mga makina, balota, ballot box, voter information sheet at lahat ng gamit para sa eleksyon.
Point-to-point din ang serbisyo dahil hindi na daraan sa COMELEC ang mga gamit at diretso na sa mga consignee. Ang mga mananalong bidder, kailangan maganda ng warehouse para sa mga gamit at tiyakin ang seguridad nito. Target simula ng deployment sa darating na Marso. Pasintabi po sa mga naghahapunan, 3 patay na baboy ang natagpuan sa tabing dagat sa San Andres, Catanduanes. At sa Baguio City naman, isang bahay ang nasunog at nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sunog ang gumising sa mga taga San Carlos Heights, Irisan, Baguio City kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ang sunog mula sa ikatlong palapag ng isang bahay. Tumagal ng halos 30 minuto bago naapula ang apoy. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy pa ring inaalam ang pinagmulan ng sunog. Sa La Trinidad, Benguet, huli sa bypass operation ang isang lalaking nagbebenta umano ng illegal na droga. Nakuha sa kanyang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 6,000 pesos. Walang pahayag ang suspect na pinsan din umano ng isa pang drug suspect na nahuli noong Hulyo. 3 patay na baboy ang nakita sa dalampasigan ng barangay Agoho sa San Andres, Catanduanes. Pasintabi lang po at nabubulok na ang mga bangkay nang makita noong nakaraang linggo. Hinala ng punong barangay, posibleng may sakit ang mga baboy at sadyang itinapon. Hindi pa malinaw kung saan galing ang mga baboy. Agad itong inireport sa Municipal Agriculture Office at inilibing. Panawagan ng punong barangay, sana ay hindi na ito maulit, lalo't deklaradong fish sanctuary ang bahagi ng dagat kung saan nakita ang mga baboy. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, sama-sama nating i-stream ang newest single ng GMA playlist singer Kim De Leon na Window. Surely makaka-relate daw dito ang mga nakaranas na ng love at first sight. It's official dahil inanunsyo na ni Zayn Malik ang kanyang upcoming tour na Stairway to the Sky. Makakasama kaya ang Pilipinas? Yan ang aabangan natin. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Vicky, Emil. Happy weekend, Iya at Emil. Thanks, Iya. Happy weekend, ma'am. Yes, at yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 96 days na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.